nilang maging masaya. Explore nilang mundo na to. Gusto ko lang masabi nila sa akin na thank you, Dad. Hi, Angie! Hello! Nako, Angie, congratulations! I heard a bouncing baby boy! Isang child star noon na ngayon ginagampanan ng papel ng pagiging ama sa tunay na buhay. Siya si Ding sa TV adaptation ng Pinoy superhero comics na Darna. At sa katapos lang na Bebot 2019 ng Eat Bulaga, siya ang nag-uwi ng corona bilang si Kidney Spears. At kabilang rin siya sa cast ng upcoming rom-com na One of the Bays. Ngayong gabi, alamin natin ang kwento ng tunay na buhay ni Buboy Villar. Talaga namang time flies dahil ang dating bulinggit, ngayon, isa ng ganap na tatay sa kanya anak na si Vlance. At sa kanyang bunsong si George Michael Villar na ipinanganak nito lamang August 31. Samahan niyo kung kamustahin si Buboy, ngayon na may bagong dagdag na blessing sa buhay niya. Hi, Buboy! Ay, hello po! Hello, kamusta? Hi! Nako, ito pa si Baby Vlance. Hello, baby! How are you? Hello, nice to meet you, Buboy. Ito, Buboy, ito, nandito tayo ngayon sa bahay nyo, ng magulang mo, di ba? So, pero pag nasa taping ka, nasaan si Baby? Nasa magulang po ng asawa ko po. Nandun po siya natutulog kasi po yung environment kasi mas okay, tapos mas tahimik. So, pag wala kang taping, sinusundo mo siya doon? Opo, naglalaro po kami. Tapos, whole day na kayo Opo. Tapos pag maglalaro. matutulog na siya, gabi ko na siya hinahatid sa bahay. Sige po. So, nasa si Angie ngayon? Nasa Amerika po, sorry. Nasa Amerika po siya ngayon. Opo. Sa edad niyang 21 years old, mayroon ng nabuong pamilya si Buboy kasama ang kanyang partner na si Angeline Gorens, isang Amerikana. Taong 2016, nang mag-cruise ang landas nila ni Angie sa set ng isang kapuso teleserye na The Half Sisters. Si Buboy ay isa sa cast nito, samantalang si Angie naman ay nakuha bilang talent o extra. Love at first sight ba yun? Opo, talaga. Hindi ako fan ng mga fairy tale talaga. Talagang nung nakita ko siya, wow, ang ganda, Amerikano siya, ganyan. Pero noong una mo siya nakita, yung mukha pa lang, ganyan, bumilis na yung tibok ng puso mo. Opo, talagang parang slow mo ang lahat ng nangyayari sa akin. Pang pelikula. Oo, talaga pang pelikula po talaga. Mas lumakas daw ang loob ni Buboy na ligawan si Angie nang malaman niya marunong itong magsalita ng Filipino. Taong 2011 pa kasi nagsimulang manirahan si Angie sa Pilipinas. So noong una, pinaghahandaan mo kasi kala mo baka hindi siya na marunong magtagalog. So iniisip mo Medyo pa. na baka kaya ba ng English ko, baka kaya ba ng baon ko. After ninyong mag-usap, di ba sabi mo, tumabi na siya sa'yo, ganyan, nakapag-usap na kayo. Naisip mo agad, ay, liligawan ko to. Opo, nandun na po talaga ako Talaga, yung first meeting pa parang lang. gusto ko talaga siyang ligaw. Makalipas ang isang buwan, naging official na ang relationship ni Buboy at Angie. Paano ka nanligaw? Bulaklak? Pag pupunta sila ng school, ako yung naghahatid sa kanya sa school. Kapag kunwari, pack up na ako sa taping, kapag kaya ko siya susunduin ko siya, tatatid ko siya sa bahay. Pagkatapos ng isang taon bilang magkasintahan, isang sorpresa ang inihanda ni Buboy para kay Angie. Gusto ko mag-propose sa kanya. Sumunod siya ng Pilipinas. Surprise ko siya. Tapos she said yes. Kaso, that time, nung dapat magpapakasal na kami, dun siya nabuntis. Okay. Bigla nang bubuntis yung anak ko. So ngayon, medyo naurong yung pagpapakasal namin kasi mas nag-focus kami dun sa baby na. Taong 2017, isinilang ang panganay nilang si Vlance Villar. Sobrang blessed yung pakiramdam ko. As in, kita ko yung anak ko, sabi ko, shucks. Ang mukhang kamukha ng asawa ko. Wala sa akin. Wala sa akin. At nito ngang August 31 lang, isinilang ni Angie ang ikalawang anak nila ni Buboy na si George Michael Villar sa Los Angeles, California. Pwede ba natin tawagin si Angie? Oo, para pwede kasi, makilala namin si po yun Angie. Sige po. Ito na po. Ayan, hello man. Hi, Angie! Hello! Hello po.
Nako, Angie, congratulations! I heard bouncing baby boy ang inyong bagong baby ni Buboy. Kamusta? Kamusta naman? Ang Okay lang. balita namin maselan yung pagbubuntis mo. Opo, naging critical po kaya dito po ako nagbuntis dito sa States. Hindi ka ba nahirapan? Magkahiwalay kayo ngayon ni Buboy? Hindi naman po, ano naman po kami, sanay naman kami mag-LDR. Pero si Vlance namimiss mo. Opo, namimiss ko po yung panganay ko. So, kailan ang balak mong balik dito sa Pilipinas? Depende po yun sa mga doctor ng baby boy ko. Pero, pag nag-go signal sila, saka po ako uuwi. At pag rin naayos rin papeles ng panganay ko rin. Nako, siguro magiging matamis ang inyong reunion ni Buboy. Pero si Buboy ba matulungin bilang isang ama? Ako, matulungin naman po siya. Very playful sa panganay natin. May message ka, Buboy, para kay Angie? Alam mo na marami na akong nasabi sa'yo. Hindi ako mahilig mag-sweet talk, pero lagi kang mag-iingat. Lagi ako nito sa likod mo. Love you. I love you too. Thank you. Sweet naman. Thank you, Angie. Congratulations ulit sa Thank you inyong po. dalawa. Congratulations, Angie. Buboy, naisip mo ba kung hindi ka artista ngayon, ano kaya ang buhay ni Buboy Villar? Siguro, businessman? Talaga? May Opo. mga naisip kang mga Hindi negosyong naman- gustong Hindi naman pasukin? businessman na talagang fancy businessman. Kasi mas mamasa ako na tao eh. Kumbaga, sabi ko talaga, gusto ko talaga magtayo ng isang magandang parisan. Kung manalo ka ng 100 million pesos sa loto, anong gagawin mo dun sa pera? Siguro para sa future ng anak ko. Niligaw-ligaw mo sa akin, Narda? Pinilit-pilit? Ha? Akin, Narda! Nga! Trust me! Higit na nakilala ang aktor na si Buboy Villar nang mapili siya bilang si Ding, ang dakilang sidekick ng Pinay superhero na si Darna! Nagginampanan ng kapuso primetime queen na si Marian Rivera sa TV adaptation nito noong 2009. Pero bukod sa pagiging si Ding, marami pang characters na ginampanan si Buboy. Natatandaan niyo ba itong lahat? Dito sa fishbowl natin, yung mga pangalan ng ilan sa mga naging show mo nandito. So, bubunutin mo. Pag nakita mo yung pangalan ng show, sabihin mo sa akin kung ano yung pangalan ng character na ginampanan mo doon. Okay? Alright, sige. Umpisahan na natin. Uy, The Half Sister. Uy! Gising! Marlon, Hindi mo naman sinabi sa akin na antok ka pala. Ano yung character mo sa The Half Sisters? Ako po dun si Marlon. Si Marlon dito, sidekick siya ni Andre naman. Nax! Oo. Alam ko, memorable to para Opo, sa'yo. memorable po talaga sa akin to kasi nung araw po na tinatawag nila ako, guest lang po talaga ako. Okay. One day taping lang talaga dun ako. Tapos, umabot ako ng 1.5 taon sa kanila. Syempre, doon mo rin nakilala si Angie. Opo. Next natin. And I will always love you. Okay. Hello, family! I have ulam for my princess love. The Inday will always love you. Ako si Paeng. Galing, galing, galing. May ka-love team ka ba dyan? Opo, ang dami. Ang dami nila eh. Ang social naman ni Paeng, ha? Hindi po, sobrang nakakatuwa lang po kasi first time ko po talaga na magkalab din ng mga nagagandahang artista ng mga GMA. Sunod na bunot. To the one I love. Ang ingay mo naman, Diyos. Ano pangalan ng character mo doon? Naalala mo? Ang pangalan po ay Bogart. Nax! Check ko nga. Tama! Wala ka pang mintis, ha? Okay. Ito, Carlo J. Caparas, Panday Kids. Opo. Lead role po ako dito. Huwag kayo sumuko! Kailangan ko kayo! Hindi pwede manalo ka, dili masiliwanag! Ito po yung ni-request ko dati na gustong-gusto ko talaga ng mga action. Kaya binigay nila sa akin yung Panday Kids. At tinatang ba to? Mars Ravelo, Darna. Darna. Ikaw si... Ding! Ang bato! Darna!
Siyempre, hindi ko makakalimutan to kasi ito yung isa sa mga nag-click na show sa akin. Minahal ko talaga itong show na to kasi talagang minahal din ako ng GMA talaga. Lalo na si Ate Marian Rivera, talagang nirequest niya pa ako bilang isang ding niya. Wow, siya nag-request sa'yo. Apo. New heavyweight champion of the world. Bukod sa drama series sa TV, umeksena rin si Buboy internationally sa pelikulang Hango sa Tunay na Buhay ng pambansang kamao, Manny Pacquiao, na Kid Kula Fu. Nakatanggap ng pagkilala si Buboy mula sa Guam International Awards taong 2015. Kulafo! Yung Kid Kula po talagang, yun po yung pinakauna ko na parang nasa Hollywood ako. Kasi po talagang, yung sa staff, yung training nila sa akin, talagang may yung preparation iba. Preparation ko, 1 buwan bago yung shoot namin. At kamakailan lang, kakaibang Buboy Villar ang nakasungkit ng corona bilang Miss Bebot 2019 sa longest-running noontime show na Eat Bulaga. My name is Kidney Spears at naniniwala po ako sa kasabihan na kung kaya ng iba, ipagawa mo na lang sa kanya. Pinanood ko talaga to at tuwang-tuwa ako. Tuwang-tuwa at tawang-tawa ako sa'yo dito, Buboy. Akala ko na po talaga is parang challenge lang nila sa akin. Kasi po ang ginawa yung Bebot niya para sa challenge ng mga artista. Tinanggap ko yun, pero hindi ko po in-expect na ako po talaga yung magcha-champion. At ito yung kalalabasan, meron pa kami may mga showdown pa kami. Oo nga. Pero nagpaalam ka ba kay Angie nung sumali ka ng Bebot? Oo, actually siya nag-isip ng mga concept ko. Siya nag-isip ng karakter ko. Kidney Spears, sakit ulo, hindi sakit mukha, ah. Ngayong buwan ng Setyembre, gabi-gabi nating mapapanood si Buboy Villar bilang si Okoy sa newest romantic comedy series na One of the Bays na pinagbibidahan ng love team na Rit Ken. Itong bahay po na ito po ay, kung makikita nyo, home base. So, tara, makigulat tayo din. Ayun po, ito po si Pops, ang may-ari talaga ng tinitira namin dito. Ayan, Pops. Hello, Pops. Hi! Hello! Hello sa inyo lahat! Mga nanonood ng Tunay na Buhay. Ayan. Salamat sa pagbisita nyo sa One of the Days. Ito to, si Archie. Ayan, hello. Hello po! Ayan, ito naman si Kenneth. Hello po! Mayong hapon, mayong buntag. At syempre, ang aming lead dito, Rita Dunyala. Ayan, hello po sa inyo. Kaya magti-take na sila. Kaya, Salamat sa walkatan mo na tayo. Ayan, hello po. Dito po tayo ngayon sa tent ng mga kasama ko dito sa One of the Bays. So, may mga tanong ako, saang lugar tumitira o ninirahan si Buboy? O saan nalang lumaki si Buboy kasama ng kanyang pamilya? Ako, for me, ang tama, alam ko, is yung Marikina at saka Cebu. Ako rin, Cebu. Paborito niya yung Cebu eh. Bakit? Kasi doon siya, pinanganak. Taga doon sila pupunta. Talaga doon siya lumaki. Oo, doon ako. Napawis na papit. Doon ako. Okay, ito na yun ang pangalawang tanong. Ano ang paboritong ulam ko? Doon na tayo sa pangalawang tanong. A. Sinigang. A. Sinigang. B. Adobo. C. Mechado. Ano ang kinakain ko dito dalawa? Alam mo, lagi ko narinig kay Buboy pag nagte-taping, lagi siya nag-crave sa sinigang. Yan. Sinigang, ako rin. Sinigang. At saka, adobo. Correct! Tamang-tama. Okay. Ito na pangatlo. Susunod. Eto, hulaan nyo na lang. Anong laging nilalaro ni Buboy? A. Tombang preso. B. Luksong baka. C. Luto-lutuan. Pogs. Ang lagi mong pinaano dyan, tumbang preso, tsaka Luksong baka. pogs. Ay, luksong baka. Luksong baka. Maano ako, physical kasi talaga ako. Malikot ako eh. Matapos ang mahaba-habang kwentuhan, sinamahan ko naman sina Buboy at Vlance sa kanilang father and daughter bonding moments. Ayan, o game na. Ang mga simple yet joyful moments na gaya nito, pinagsusumikapan daw na ibigay ni Buboy sa kanyang anak. Isang bagay na mailap niya magawa noon dahil sa hirap ng buhay noong bata siya.
Ngayon, meron ka ng asawa, meron ka ng anak. Ano yung mga pinaplano mo para sa kanilang kinabukasan? Apo, ngayon po nagsisave ako lagi para sa pag-aaral ng anak ko. Yan yung pinaka-importante kasi alam ko darating araw na sasakit ng ulo ko dyan. Kaya ngayon pa lang inahanda ko na mag-ipon. Meron ka bang parang pinapangarap na para sa mga anak mo? Siyempre, bukod dun sa edukasyon. Laging sinasabi sa akin kung ano bang gusto ko sa anak ko. Sabi ko, gusto ko lang talaga silang maging masaya. Explore nilang mundo na to. Gusto ko lang masabi nila sa akin na thank you dad, thank you pa, nandiyan ka sa amin. Yun lang, ganun lang kasimple talaga. Kung tutuusin, hindi madali ang bumuo ng sariling pamilya. Lalo sa kagaya ni Buboy na nagkaanak sa murang edad. Pero imbis na panghinaan, ito mismo ang ginamit niyang inspirasyon para pagbutihin palalo ang napili niyang larangan para maitaguyod ang kanyang mga pinaka-minamahal. Ano masasabi mong aral ng tunay na buhay ni Buboy Villar? Huwag kang magpapaniwala sa sabi-sabi ng iba. Kailangan magtiwala ka sa sarili mo. At huwag magmadali, darating din yung para sa'yo. Hanggang sa susunod na Miyerkules, ako po si Pia Arcangel. Bawat karanasan may mga aral na tumatatak sa ating puso't isipan. Sama-sama muli tayong makibahagi sa mga kwentong personal dito lang sa Tunay na Buhay.